nasa 5th floor kami ng KCC Mall sa Convention Center. While nagsasalita yung speaker, yun na biglang gumalaw, biglang nagulat yung speaker. And then second time around, medyo mas naramdaman na namin, kaya yun na medyo yung iba nagpanic na. So yung ginawa namin yun na drop, cover, and hold. Nasa halos lahat, marami kasi kami. Wala pang isang buwan, lindol na naman. Matapos ang Cebu, Davao Oriental ang sunod na tinamaan. At habang hirap ang marami sa sakuna, marami pang nabibistong anomalya. Mula sa flood control projects na wala raw pakinabang hanggang sa farm-to-market roads na umano'y pinagkakitaan. At sa isa pang political storm ngayong araw, ang hirit na interim release ni FPRRD tinabla na ng ICC. Magandang gabi, ako si Willard Cheng. At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Davao Oriental niyanig ng magnitude 7.4 na lindol, ilang gusali nagtamo ng pinsala. Landslide at power interruptions naitala rin. Request for interim release ni FPRRD ibinasura ng ICC. May corruption din, mga road reblocking project pinasususpindi na ni DPWH Secretary Vince Dizon. Nationwide White Friday protest kasado na, anti-corruption protest isasagawa tuwing Biyernes at mga pulis todo bantay. Pagsasapubliko ng mga SALN, ibabalik ni Ombudsman Boying Remulla. Lifestyle check sa mga opisyal, paiigtingin din. Senate President Tito Soto marked safe from coup d'etat matapos mag-adjourn ng Senado. Mga nasa likod ng umano'y concerted effort laban sa kanya, tinutukoy na raw. At 5 hotel sa Pilipinas nabigyan na ng Michelin Key. Ano-ano kaya yan? Alert ang atong people affecting Davao Oriental. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang Davao Oriental kaninang umaga. Mas malakas pa ito sa tinatawag na The Big One o ang magnitude 7.2 quake na posibleng tumama sa Metro Manila. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Tumambad agad ang pinsala mula sa malakas na lindol na gumulantang sa Davao Oriental. Kita sa larawan ang nasirang bahagi na Blangan Church sa Baganga. Naglabasan naman ang mga pasyente at mga bantay pati medical staff sa Mati Provincial Hospital. 9:43 ng umaga tumama ang lindol sa bayan ng Manay. Ramdam na ramdam ang pagyanig sa Davao City. Mababa ang mga residente sa mga gusali. Sa video nakuha ni Realte Molino, bumagsak ang kisame sa isang mall. Sa isa pang video ni Aaron Batli, nagiyakan ang mga empleyado ng mall habang pababa ng gusali. Makikita rin na tila nabagsakan sila ng debris dahil sa dumi sa kanilang mga uniforme. Naglabasa naman ang mga pasyente sa Southern Philippines Medical Center. Agad sinuspende ang mga klase sa lahat ng antas sa parehong private at public school sa lungsod. Nasira naman ang silid-aralan sa Tapia Elementary School sa Monte Vista, Davao de Oro. Sa video ni Worky Mawalik de la Cruz, kita ang pagguho sa bundok sa Linog. Sa FB post naman ni Jeep Kale, kita ang mga estudyanteng nahilo at may ilang pang nawala ng malay dahil sa lakas na pagyanig. Buhat pa ng ilang rescuer ang mga musmos na nahimatay sa pantukan.
Ilang estudyante rin ang binigyan ng atensyon medikal sa Davao de Oro State College. Nagkaroon din ng landslide sa Kanidkid, Monte Vista, Davao de Oro. Sa Agusan del Sur, gumuho ang tuktok ng bahagi ng Philippine Normal University, Mindanao Campus Science and Technology and Mathematics Building. Nagkalat naman ang debris na ground floor ng gusaling ito sa Butuan City. Kita rin sa larawan ang nabuwal na bahay sa lupa dahil sa lindol. Nawala ng kuryente ilang bahagi ng Davao City, Davao del Norte at Davao de Oro. Naglabas din ng tsunami warning PBOX sa karagatan ng Davao Oriental, kaya't mahigpit na pinayuhan ng mga residente sa coastal areas na lumikas. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Pinakilos agad ni PBBM ang mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang kalamidad sa Davao Oriental. Ipinahahanda na ng Pangulo ang search and rescue teams, pati ang relief operations. Nanawagan din si PBBM sa mga residente ng Davao Oriental na maging alerto at kalmado at sumunod sa mga abiso ng kanilang LGU. Sinisiguro din anya na makararating ang tulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ramdam din sa Zamboanga City ang malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental. Ang detalye sa agenda report ni RJ Rosalado. Sa kuha ni Michael Gregorio, makikita ang sabay-sabay na nag-duck cover and hold ang ilan sa mga participants ng isang seminar na ito sa isang mall sa Zamboanga City. Kasunod ito na nangyaring paglindol sa Davao Oriental kaninang umaga. Ayon kay Michael, umabot ng halos 1 minuto ang pagyanig. Sumakit din daw ng bahagya ang kanyang ulo dahil sa lakas ng paggalaw ng gusali. Nasa 5th floor kami ng KCC Mall sa Convention Center. While nagsasalita yung speaker, yun na biglang gumalaw, biglang nagulat yung speaker. And then second time around, medyo mas naramdaman na namin, kaya yun na medyo yung iba nagpanic na. So yung ginawa namin yun na drop, cover and hold. Nasa halos lahat, marami kasi kami. Matapos ang pagyanig, lumawas muna sa gusali ang ilang participants. Sa kuha naman ni Theon Bryle sa isang paaralan, pakikitang pinalabas sa open area ang mga estudyante. Naramdaman kasi ang malakas na pagyanig, kaya pina-evacuate ang mga bata. Ayon kay Alan Labayog, direktor ng PVOC Zamboanga, umabot sa intensity 2 ang naramdaman na lindol sa lungsod. Hindi man gaanong kalakas, nagdulot pa rin ito ng pangamba sa karamihan. Naramdaman dito sa Zamboanga around 9:43 a.m. And yung Zamboanga City, it was felt at intensity 2. Then aside from that, kahit sa Holo proper, Holo Sulu, it was felt at intensity 1. Regular ang pagsasagawa ng earthquake drill sa mga opisina ng lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya dito sa lungsod. Pero ayon kay Labayog, kailangan pa ang masusing paghahanda para maiwasan na may masaktan sa isang malakas na lindol. Hindi ko pa rin nakikita yung mga plano ng Zamboanga City, especially yung tinatawag ng disaster plan for earthquakes at for tsunami. But for us sa PBOX, we belong to the warning agency kami. So nasa LGU talaga yan. Wala namang naiulat na pinsala sa mga infrastruktura at kabahayan sa buong Zamboanga City. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Makakausap natin ngayon si PVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang gabi po sa inyo, Director. Yes sir, magandang gabi din po sa inyo. Sir, ilan na ho ang naitalang aftershock sa Davao Oriental? So as of 5 p.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 339 aftershocks and ang pinakamataas is magnitude 5.8. Out of the 339, 13 ang naramdaman ng mga tao and patuloy pa rin tayong nakapag-record ng mga aftershocks. And most likely this will last for several days to several weeks. May banta pa rin ho ba ng tsunami, Director? Wala na po. Nilift na natin yung tsunami warning kanina at around 1:43 p.m. Wala pong destructive tsunami, although nakapag-record po tayo ng tsunami wave sa may Tandag area, sa may Tandag and nasa 30 centimeters lamang yung height. Kaya after
that's the reason why at 1:43 we lifted the tsunami warning. And Director, ano ho ang naging sanhi ng pagyanig at konektado ba ito sa malakas na lindol sa Cebu? Wala po itong koneksyon sa malakas na paglindol sa Cebu. Yung nag-generate po ng lindol kanina sa Davao would be the Philippine Trench. And magkaiba po yan. Yung sa Cebu is the Bogo Bay Fault. Dito is the Philippine Trench. And magkalayo po silang dalawa. At madalas ho bang gumagalaw itong Philippine Trench, Director? Yes, madalas itong gumalaw. The last time na nagkaroon ng malaking paglindol dito was in December 2, 2023 and nagkaroon po ng magnitude 7.4 doon sa may bandang Surigao naman. Alright. Yun din po ang naging sanhi ng lindol doon. Yes, that's right. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Masusing binabantayan ng Department of Energy ang lagay ng power plant sa bansa. Bunsod ng sunod-sunod na kalamidad. Sa Masbate, libo-libo pa rin ang walang kuryente dahil sa bagyong Opong. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Matapos ang malakas na lindol sa Davao Oriental kaninang umaga, agad na sinuri ng Department of Energy ang mga power plant sa Mindanao. Ayon sa DOE, stable na muli ang supply ng kuryente sa rehiyon matapos ang panandaliang pag-shutdown ng ilang planta bunsod ng lindol. Kabilang sa nag-offline pero muling nag-operate ang Malita Coal Plant Unit 2, Agus 1 Hydroelectric Power Plant at Pulangi 4 Hydroelectric Power Plant. Ayon naman sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umabot sa 730 megawatts ang nawalang load ng kuryente sa kasagsagan ng lindol. May ilang transmission line pa ring offline sa mga lugar tulad ng Davao, Turil, Nabunturan at Asuncion. We still have to check kasi minsan sa distribution utilities, yung pag-assess nila, which is ongoing assessment, minsan may mga segment na affected. And minsan sa segments na affected, hindi siya distribution side. Meron pa siyang tinatawag na load side o doon mismo sa loob ng building or sa loob ng bahay may problema. There's partial outage in Doreco. Ang nakita ng Doreco Davao Oriental Electric Cooperative was due to NGCP. See? Mako 69 kV. But there's no major damage and ongoing assessment. 5 ring electric cooperative ang naapektuhan, kabilang ang Davao Oriental, Davao del Sur at Northern Davao. Ang Davao Light and Power Company na siyang nagsusupply ng kuryente sa Davao City, nag-report ng tripping sa 10 substation. Pero agad naman daw na ibalik ang supply nito. Ayon sa DOE at NGCP, normal na muli ang power transmission sa karamihan ng Mindanao. Sa Cebu, halos balik normal na rin ang supply ng kuryente matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Pero may mga landslide pa rin nagpapabagal sa restoration sa San Remigio. Tinatayang mahigit 390 million pesos naman ang nasirang pasilidad ng Masbate Electric Cooperative dahil sa bagyong Opong. Mahigit 67,000 customers pa rin ang walang kuryente. Pero target ng DOE na maibalik ito bago matapos ang buwan. Ang Ticao Island Electric Cooperative may halos 13 milyong piso rin na pinsala. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. In-evacuate ang mga empleyado ng Cebu City Hall at Kapitolyo dahil sa pagyanig kaninang umaga. Pero hindi ito sanhi ng aftershock, kundi ng malakas na lindol pa rin sa Davao Oriental. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Dahil sa pagyanig kanina sa Cebu, nagsilabasan ng mga empleyado ng City Hall. Agad na nagdeklara si Mayor Nestor Archival na wala muna ang trabaho sa City Hall. So niya karon natubangan sa City Hall, ay hinay-hinay na natog pa gawa sa natong mga empleyado kaya wala naman tayo trabaho. Agad ring bumaba sa kanilang mga opisina ang mga empleyado ng Kapitolyo, pansamantalang nasa open ground hanggang madeklara ng ligtas bumalik sa opisina. Nagkataon na may mga bisita ang Kapitolyo mula sa Iligan City dahil lumindol sa labas ng Kapitolyo na lang sila nag-usap. So, lagi po may check din kaya directly sa mga affected nga mga
Isinagawa ang turnover ng financial assistance mula Iligan City LGU para sa mga local government units sa Northern Cebu na nabiktima ng lindol noong Setyembre 30. Sa Mandaue City, may mga pasok sa eskwela ng yumanig kanina, kaya mabilis na nagsilikas ang lahat ng estudyante ng Mandaue City Central School. May ilan nga lang ang hinimatay. Agad namang rumesponde ang City Disaster Office sa Mandaue at iniutos ni Mayor Jonky Uwano na suspendido ang lahat ng pasok ngayong araw sa Mandaue. Sa Bogos City, ito pa rin ang sitwasyon ng ilang residente na nagtutolda sa Barangay Sambag. Walang matibay na higaan, kaya kung may mga donasyon tulad ng mga foam, kumot at unan, tuwang-tuwa na sila. Ang ilang residente naman dito natutulog at nagluluto sa kapilya kasama ang kanilang mga alagang aso. Sa Barangay Gayran, marami pa rin ang natutulog sa ilalim ng tolda at umaasa sa tulong ng gobyerno at mga pribadong grupo. Kahit gabi na at malakas ang buhos ng ulan, baliwala ito sa kanila. Ang importante, may makakain at maayos na matutulugan. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. Rejected ang interim release request ng kampo ni former President Rodrigo Duterte. Ayon sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber, hindi sapat na justification ang edad at umano'y sakit ni FPRRD para pagbigyan ng kanyang pansamantalang paglaya. Mayroon naman daw kasing access ang dating Pangulo sa mga medical officer na maaaring pumunta sa detention center. Mayroon din daw nurse na nakabantay sa lahat ng pagkakataon at nakakabisita naman daw ang kanyang pamilya. Sa ngayon, nakabinbin pa rin ang petisyon ng kampo ni Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiction ng ICC para imbestigahan ang war on drugs ng dating Pangulo. Suspendido na ang mga road reblocking project na posibleng sanhirin ng korupsyon. May mga kalsada kasing kinukumpuni kahit wala namang sira. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Tingnan yung kalye. Sira, may problema ba yan sa tingin ninyo? Ako, wala naman ako na, sa mata lang, no? Tinitignan ko, maayos yan. Pero, ayan. So, pinatawag ko kagad tong DE na to at Bulacan na naman. Bulacan na naman. Viral ang isang post na ito ng Facebook page na Visor kung saan makikita ang umano'y pagbabakbak at road repair ng isang kalsada sa Bukawi, Bulacan na wala namang sira. Kaya naman inanunsyo ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon na immediately suspended ang reblocking works o yung pagsira at muling pagsasaayos ng mga kalsada ng DPWH sa buong bansa. Kailangan may basis tayo at gawin nating transparent sa mga kababayan natin. Bakit tayo tumitibag ng mga kalye na mukha namang maayos pa? At bakit natin ginagawa yun ulit? So I want that to be clear and I want that in a form of a DO, Department Order, na transparent. Tila naging common practice na raw kasi sa iba't ibang parte ng bansa ang pagbakbak sa mga kalsada kahit na maayos naman ito. Ang mga ganitong kalakaran daw, malaki ang posibilidad na pinagkakakitaan o isa sa mga source ng korupsyon. Nung bata ako, naririnig ko yung reblocking pagpapagapit yung eleksyon. Maraming nagtitibag, di ba? So, i-report nyo lang po sa amin. At nag-issue na po ako ng suspension order kapag sila hindi sumunod yung mga DE na yan. Again, pasensyahan tayo, no? Paglilinaw ni Dizon, may exemptions ang kanyang direktiba. Kabilang dyan ang maintenance works o yung pagsasaayos ng mga kalsadang totoong may sira, pagsasaayos ng drainage systems at ilan pang essential operations ng DPWH. Ayon kay Dizon, wala pang exact figures kung ilan ang ongoing reblocking projects sa buong bansa sa kasalukuyan, pero patuloy raw ang magiging investigasyon ng ahensya patungkol dito. Dagdag pa niya, mapapolitiko man o hindi, walang sisinuhin ng DPWH sa pagsasampa ng reklamo sa mga mapatutunayan na sangkot sa korupsyon ng reblocking projects. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Challenge accepted. Ang Agriculture Department na ang mamamahala sa mga farm-to-market roads sa bansa na matagal ng responsibilidad ng DPWH. Matapos siyang matuklasan sa Senado ang umano'y overpricing sa mga proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
haharapin ng Department of Agriculture ang hamon na pamunuan ang pamamahala sa Farm-to-Market Roads o FMRs. Ito ay matapos binunyag sa Senate hearing ng kanilang proposed 2026 budget ang mga umano'y overpriced FMRs sa bansa na nasa pamamahala ng DPWH. The Senate has drawn the line. Take on the task or lose the budget. So, after consultation with the DA family, we rise to meet the moment. Ani DA Secretary Francisco Chu Laurel, panahon na raw para tugunan ang mga usapin ng korupsyon, lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura. Sobrang mahalaga ang farm-to-market roads, hindi lang para sa ating mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura, kundi para rin sa kaunlaran ng kanayunan. We have actually flagged these and we consider this as ghost or semi-ghost projects as we have earlier reported. Pero hindi raw haharapin ng ahensya ang hamon ng mag-isa. This mandate is too large, too critical, and too prone to misuse to be entrusted to a single agency. We need and we will work hand in hand with local governments who know their communities best. Makikipag-ugnayan rin daw sila sa mga grupo ng magsasaka at mag-e-enlist ng independent authors at third-party surveyors para masigurong walang masasayang na pondo. If we're going to build roads, they must lead to farms, not fraud. Nasa 10.3 billion pesos umano ang naitalang patong sa FMRs mula 2023 hanggang 2024. Kaya para kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, hindi raw imposible na maulit pa ito kung walang magbabago sa pamamahala ng FMRs. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Mula DPWH, Department of Agriculture ng mga ngasiwa sa mga farm-to-market road projects at kaugnay niyan, makakausap po natin ngayon DA spokesperson Arnel De Mesa. Asek De Mesa, magandang gabi po sa inyo. Hi Pinky, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat ng taga-subaybay. Is that a good idea that ang DA na po ang mamamahala sa mga farm-to-market roads, hindi na po ang DPWH? Pinky, inaccept na ng DA yung challenge kasi kung hindi magra-rise ang DA doon sa challenge, posible kasi natanggalin na yung budget ng FMR kasi parang nawala na ng sabihin natin ng tiwala sa DPWH ang Senado para ipagkatiwala. At kung hindi naman i-implement ang FMR, malaking kawalan din ito para masigurado na yung mga produkto ng ating mga magsasaka at mga isda ay madala mula doon sa production area hanggang doon sa mga market or dapat padalan. Tama naman po, sayang yung pera. Ano po? Pero ano ho kaya ang expertise ng DA hinggil sa farm-to-market roads? Pinky, bigyan lang natin ng konting konteksto. Tinanggal sa DA yung FMR dati kasi nasa DA yan dati. Nung time, kung di ako nagkakamali kay President Pinoy, dahil ang gusto noon i-centralize lahat ng infra to DPWH. I see. During that time, kasi wala pa rin yung engineering division ng DA, wala pa kaming Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Pero ngayon kasi may mga batas na naipasa para i-strengthen yung agricultural engineering, yung AFMEC law na ipasa na rin, at mga regional field offices ng DA, meron na mga Regional Agricultural Engineering Division at na-create na nga yung Bureau of Agriculture and Fishery Engineering. Plus, na-create na rin sa utos ng ating Pangulo yung FMR Network Plan and yung standards para sa FMR. So, with all of this, we think that DA is more ready and prepared now to take on the challenge. Opo. So dati pa pala, prior to the late President Pinoy, ay nasa DA talaga itong FMR? Yes. I see. Okay. And then, parang ngayon po, ang sinasabi niyo, ASEC, dahil nga itong mga division na ito, na mga engineering divisions, ay pinalakas. At ito po ay magiging the perfect opportunity, I guess, na mapunta nga sa DA itong farm-to-market roads. ASEC, question, ang problema ho kasi sa farm-to-market roads, hindi ho ba ay yung sinasabing korupsyon na nangyari at nakita, nadiskubre ni Senator Sherwin Gatchalian from 2023 to 2024 amounting to 10 billion, if I'm not mistaken. Moving it to the DA, how can we be assured that the same thing won't happen? Kasi it's almost as if we'll take it away from the DPWH, put it sa Department of Agriculture,
how can you tell us, how can we be confident that hindi po ito makukurakot? Unang-una, nabanggit na ni Secretary that we will enlist the help of the community, yung tinatawag natin na community participation sa monitoring. Plus, the Secretary also committed to employ a reputable third party to make regular audit ng FMR. At i-strengthen din namin, actually kami yung nagsimula ng geotagging sa Mindanao for conflict-affected areas at saka yung hard-to-reach areas para magkaroon na rin ng QR for the geotagging and geomapping para anyone can see yung actual photos before, during, and after ng construction in real time. So ito yung mga measures para ma-ensure. And then meron kaming existing mga projects ngayon na merong mga grievance redress mechanism. So we will also be using that para anytime may complaint, makakarating agad at ma-actionan. Ang pinakamaganda dito talaga is ma-enlist yung participation ng community para makita talaga na kung ano man yung meron doon, nai-report agad. Okay. What about yung plano ho kaya ng DA dito sa sinasabing naging anomalya sa ilang mga farm-to-market roads? What does the Department of Agriculture plan to do about that? Pinky, nakapag-report na ang DA kay Presidente. Nabigyan na rin ng kopya si Sec. Vince Dizon. Siguro, nasa DPWH na ngayon at saka sa ICI on how they will proceed to that. Kasi ang bidding at ang implementation yan talaga nasa DPWH. Sa ngayon kasi ang role ng DA ay site identification and validation. Pag napirmahan kasi yung GAA, automatic yung pondo, marirelease from DBM to DPWH. Hindi talaga dumadaan sa amin yung pondo. Ano ho ang first order of business dito sa farm-to-market roads? Ano ho kaya ang mauumpisahan o kaya saan nakatutok? Sa ngayon, nakatutok kami doon sa audit, continuous yan, for those projects na implement from 2021 until the current year. And of course, kailangan naming mag-prepare for the implementation ng 2026 budget kasi yun na talaga yung napagkasunduan. So we have to ensure then that ilang buwan pa yung natitira, practically 3 months, for us to get ourselves prepared for the implementation. One strategy is also to enlist the help of those eligible and qualified, yung magagaling na mga LGUs, at matitino na mag-implement din ng mga farm-to-market roads. Kasi napakadami nito para may katulong din ng DA. At saka importante din dyan, no, ASEC, yung mga magiging kontratista. Yes, at saka tama yan, Pinky. Kailangan talaga maging mas transparent din yung procurement o yung bidding. Kailangan maging online para talaga makita kahit sino kasi diyan nagsisimula talaga yung problema doon sa bidding. Pag masyadong tago o hindi na advertise or kaya less participation, talagang doon nagkakaroon ng collusion. Follow up na lang po, and maybe my last question, ASEC. Importante din ho siguro tingnan yung ginagamit na price per unit, per kilometer, yung cost rather per kilometer, dahil baka po meron kayong aangkin na budget na baka lang naman po ay overpriced. Yeah, i-review rin namin of course yung unit price ng DPWH kasi they're using 15 million per kilometer. At saka very standard kasi yon na PCCP or yung concrete pavement. Na-suggest na rin ni Senator Amy and we concur na pwede rin gamitin yung soil stabilizer. Depende doon sa traffic, sa conditions, sa geography. There could be some flexibility in the design para mas maging mas mura, mas mahaba yung magawa at hindi kinakailangan talaga na 5 meters ang carriageway kung konti lang naman yung traffic. So we'll do everything to make flexible, as much as flexible yung design para mas maging effective yung FMR to any conditions. Yeah, roads that will stand the test of time, kumbaga. Maraming salamat po sa inyong oras, DA spokesperson Arnel de Mesa. Maraming salamat din, Ping.
Nakaalerto ang PNP para sa mga ikakasang kilos protesta tuwing Biyernes. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Natates Jr., inatasan na ang mga police commander sa bansa na tiyaking ligtas at mapayapa ang mga pagtitipon. Naintindihan daw ng ahensya ang kahalagahan ng mga protesta para sa mga nananawagan ng katotohanan at hustisya. Sa ngayon, walang nakikitang seryosong banta sa seguridad ang PNP, pero handa raw silang tumugon sa anumang insidente, lalo na sa mga individual na gagamitin ang mga protesta para maghasik ng karahasan. Nagsimula na ang lingguhang kilos protesta sa isang parish sa Quezon City. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor, live mula sa St. Vincent de Paul Parish sa Tandang Sora Avenue. Pierre, anong klaseng protesta ang isinasagawa dyan? Willard, sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan kanina at ang pagbabadya na bubuhos na naman ang ulan, nagtitipon dito sa harapan ng simbahan ng St. Vincent de Paul ang mga pari, ang mga seminarista at ilang mga parokyano dahil sila ay nagno-noise barrage. Okay? Kinakalampag ng St. Vincent de Paul Parish at St. Vincent School of Theology ang gobyerno na magkaroon daw ng tunay na paghahanap ng accountability sa laganap na korupsyon sa bansa matapos ito malantad itong ghost flood control projects. Kasama daw dapat ang kaparian sa paghingi ng hustisya para sa mga Pilipinong naagrabyado ng mga tiwali at nagkakamtam ng pera ng bayan. Dapat nila may transparency sa pagpapanagot sa may sala at walang ikukubli o poprotektahan. Willard, ayon kay Father John, hindi daw sila titigil hanggat hindi napapanagot ang may sala o ang mga kurakot. At magpapatuloy sila every Friday na mangangalampag dito sa harapan ng kanilang simbahan. Willard? Pierre, hanggang ano oras ang noise barrage dyan? 1 oras pero nag-extend sila para sa atin dahil madami din namang sumusuporta ng mga motorista, Willard. Pag dumadaan dito ay nag-ano sila ng kanilang mga busina kaya ginaganahan lalo ang ating kaparian at ang mga seminarista sa kanilang pag-iingay. Meron pang kantahan dito at meron ding mga pananalita mula sa mga pari. Willard. Alright, bubusina na lang kami dito sa Cubao. Yes, sasali kami ni Pinky. Maraming salamat, Pierre Pastor. Nag-uulat ng live mula sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City. Mark, safe na ngayong buwan si Senate President Tito Soto sa umano'y nilulutong kudeta sa Senado. Anya, fake news lang naman kasi ang mga spekulasyon at bahagi daw ng concerted effort laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Ligtas si Senate President Tito Soto sa kudeta matapos mag-adjourn ang Senado ngayong araw sa kabila ng mga spekulasyon na magpapalit na naman ang liderato. 10:00 ng umaga nagsimula ang plenary session kung saan nag-move to adjourn si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, November 10, 2025. Any objection? There being none, the session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, November 10, 2025. Inaprubahan naman ito ni SP Soto with no objections. Pero bago sila nag-adjourn, napag-usapan muna sa sesyon ang Resolution 320 mula sa Kamara. Humingi kasi ito ng consent mula sa Senado para i-extend ang kanilang plenary session hanggang Lunes, October 13. Layo nito na maaprubahan ang proposed 2026 national budget on third and final reading. Agad din itong inaprubahan ng Senado. Matapos ang plenaryo ay nagpaunlak ng panayam si SP Soto sa media kung saan sinabi niyang pag-uusapan pa raw nila kung sino ang pinal na mamumuno sa Blue Ribbon Committee. Sa ngayon ay bukas sa posisyon sina Acting Chairman Senator Erwin Tulfo at Senator Pia Cayetano. Pinabulaanan din ni SP Soto ang mga fake news tungkol sa kanya at sa Senado. Kumakalat kasi sa social media na may tinutulak umano siyang tax measures. None whatsoever. Me personally, and even the Senate itself, wala na may nag-file anything, any new tax measure. Sa mga pa, kung ako magpapile, bawas tax. Dagdag pa ng Senate President, linggo-linggo na lang daw na may kumakalat na fake news tungkol sa kanila.
Isa na nga rito ang pagpapalit liderato na naman sa Senado. I think there is a concerted effort by some quarters. I don't know who. We'll try to find out. Siguro, walang makita sa amin. Gumawa na lang ng invento. Ipagdarasal na lang daw ni SP Soto kung sino man ang mga nasa likod nito at nagpaalala sa publiko na huwag basta-bastang maniniwala, lalo na sa masamang balita. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Presidential Communications Office may questionabling infrastructure project din. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Guadalupe. Magbaon po ng konting pasensya. Lagi na lang pasensya dahil mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Matapos umanong itago noong Duterte administration, muling isa sa publiko ng bagong talagang ombudsman ang SALENS ng mga opisyal ng gobyerno. Yan ang agenda report ni Elijah Bonzo. Makalipas ang 5 taon, ibabalik na ang pagsasapubliko ng mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kawani ng gobyerno. Yan ang nilulutong plano ni newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Ano yan public information na nga yun nahanap natin When we talk about transparency, let's go all the way. Sa ilalim ng dating Ombudsman Samuel Martires na ipatupad ang Memorandum Circular No. 1 Series of 2020. Sa bisa nito, hindi maisa sa publiko ang SALN. Pwera na lamang kung i-authorize ng may-ari. Sakop nito ang mga SALN ng mga public official na na-file magmula noong August 2020. Sa susunod na linggo, plano nang maglabas ni Remulla ng memorandum na magre-reverse sa 2020 memo at sasaklawin nito ang lahat ng nakaupo sa gobyerno. Lahat yan. Pati kami. Kasama kami dyan. Bilang respeto raw sa opisyal, titignan pa rin ni Remulla ang national security implications nito. Ayaw raw niya na ma-weaponize ang pagsasapubliko ng SALN. Noong panahon din ni dating Ombudsman Martires, pinatigil niya ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga government officials. Ani Remulla, isa sa mga isusulong niya ngayon ay ang pagkakaroon ng crowdsourcing para sa pagsasabalik ng lifestyle checks. Ang lifestyle check kasi mangyayari dyan, hindi natin i-rely lang sa fact-finding dito, sa investigators. We will ask the public to contribute to us sa lifestyle check. Pinag-uutos sa mga government officials ng Republic Act No. 6713 ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay. Ang opisina naman ng Ombudsman ang nakatalagang mag-imbestiga at mag-usig sa mga tao sa gobyerno. Pero sa nagdaang mga taon, ang transparency efforts gaya ng lifestyle check at SALN ay hindi na isa sa katuparan at na isa sa publiko. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Samantala, tinitingnan na raw ni Ombudsman Boying Remulla ang posibilidad ng pagkakaroon ng Special Division para sa mga kasong kaugnay ng flood control scandal. Ani Remulla, magkakaroon siya ng dialogue kasama ang Sandigan Bayan at Korte Suprema para matimbang ito. Posible rin daw na isulong ang forfeiture of property laban sa mga sangkot sa iskandalo.
Tila isa-isa nang nabubuking ang mga anomalya mula flood control projects hanggang farm-to-market roads. Ngayon, body-worn cameras naman. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang pagbili ng Philippine Ports Authority o PPA ng 191 na body-worn cameras noong 2020. Ang mga nasabing camera kasi nagkakahalagang 879,000 pesos bawat isa at may kabuuang halaga na 168 million pesos. Sir, ang pinag-uusapan dito sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to. Pero nanindigan ng PPA sa budget hearing ng Department of Transportation na hindi overpriced ang kanilang body-worn camera project. Yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera. Meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Ani Tulfo, dati nang na-flag ng COA ang kumpanyang nagbenta ng mga body-worn cameras sa PPA. Ito ang Boston Home Incorporated na nagbenta umano ng defective equipment sa Environmental Management Bureau. Pero iginiit pa rin ng PPA na alinsunod daw sa RA 9184 o Government Procurement Reform Act ang pagbili ng surveillance cameras. Katulad po ng iba pong procurement po ng Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sa isang pahayag din na nilabas ng ahensya matapos ang pagdinig sa Senado, hindi raw makukuha ang unit cost sa pamamagitan lamang ng pagde-divide ng contract price sa bilang ng mga biniling camera. Kasama raw kasi dapat sa isinasaalang-alang ang iba pang mga software at system integration. Kaya hindi lang daw mismong camera units ang pinaglaanan ng 168 million pesos. Mas mababa rin daw ito sa naaprubahang pondo ng kontrata na 170 million pesos. Pumasa rin daw sa lahat ng legal, technical at financial requirements ang Boston Home. Sa kabila ng mga naging paliwanag ng PPA, inatasan pa rin ni Senator Tulfo si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na imbestigahan ang mga maaaring anomalya rito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Wala raw sa mandato ng PCO ang pagpapatayo ng mga gusali. Kaya kinukwestiyon sa Senado kung bakit mayroon itong infrastructure project noong nakaraang administrasyon. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Inilanag Senate Committee on Finance and Government Communication Academy o GCA sa loob ng Northern Bukidnon State College isang 124 million peso infrastructure project sa ilalim ng Duterte administration. Layunin daw nitong maging pinakaunang media training facility sa bansa. Pero ang tanong ng Senado, bakit may infrastructure project ng Presidential Communications Office? If I were there in 2019, I will not support this project. Ito yung mga classic case, ma'am, nasasayang yung pera. Obviously, building a training center in Bukidnon is walang logic, no? It's illogical. Walang hinihinging budget ng PCO para sa proyektong ito. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, sisiguraduhin nilang maiti-turn over ang proyekto sa Northern Bukidnon para ang local government na lang ang tumapos dito. Ayon pa kay Gomez, noong 2019 may 79 million peso fund ang proyekto. Noong 2023 naman, nadagdagan ng 48 million pesos ang pondo para sa second tranche nito. Sa ngayon, nasa 90% ang completion rate ng training facility na 2021 pa ang groundbreaking ceremony. I cannot understand how this can be the pipeline to fight fake news and disinformation. I really don't understand. Proyekto ni former Communications Secretary Martin Andanar ang GCA. Bukod dito, may iba pang proyekto ang PCO sa ilalim ni Andanar, kabilang ang Media Hub sa Davao City. Sa 2026 National Expenditure Program, may 1.1 billion peso additional budget ng PCO para sa retrofitting at rehabilitation ng mga facility at pagbabayad ng retirement benefits ng halos 170 employees ng Intercontinental Broadcasting Corporation. Substance over partisanship, policy over politics. Yan daw ang mandato ng PCO sa ilalim ni Gomez. Kaya ang 972 million peso proposed budget ng PCO for 2026 gagamitin daw kontra fake news. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. 11 flood control project sa Zamboanga City ang hindi pa rin daw napapakinabangan
Halos isang taon matapos mapaso ang mga kontrata, nanghihinayang ang ilang residente na taon-taon na lang ay lubog sa baha. Narito ang exclusive agenda report ni RJ Rosalado. Bahagyang lumupa na ang baha sa Unity Valley, Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Ilang araw nang lubog ang mga bahay dito dahil sa malakas na pag-ulan. Umaabot hanggang dibdib ang tubig baha kaya napipilitan ng ilan na lumikas. Kaya kami ngayon, 3 gabi, 2 araw na baha kami dito. Nalulunod na yung bahay namin din. Ang drainage system na ito ang solusyon sana sa problema sa baha ng Unity Valley, pero hindi natapos ang proyekto at iniwan na lang sa daan ang ilan sa mga pipe culvert. April 30, 2024 nang sinimulan ang drainage system at October 2024 sana ito nakumpleto. Pero hindi pa rin ito mapakinabangan dahil nasa 70% pa lang ang accomplishment rate ng proyekto. Ayon kay Kabatangan Barangay Chairperson Alan Dagun, nagkaroon ng protesta ang ilang residente sa Karatig Barangay kung saan idadaan sana ang drainage system. Nangangamba umano ang mga kumontra na baka ang lugar din nila ang babahain. Nagreklamo pala yung kapitbahay kong barangay, yung San Roque, kasi yung mga tubig na galing Kabatangan doon na nahulog sa kanila. So may posibilidad na papahado doon sa mga kabayan. Isa lang ito sa 11 flood control project sa Zamboanga City mula 2023 hanggang 2024 na hindi natapos sa itinakdang oras. Base sa website ng DPWH, umaabot sa humigit 108 million pesos ang total contract cost ng mga proyektong ito. Kaya naman, binisita ni Pasunangka Barangay Chairperson Nelson Lacaste Santos ang Sangga Presa Creek kung saan may itinayong 14.6 million pesos na flood mitigation structure. May 15, 2024 ang effectivity date ng kontrata at natapos sana noong December 2024. Pero nadismaya ang opisyal ng barangay dahil wala siyang nadat ng proyekto sa lugar. Hindi ko nakita yung kay Arab. Iwan ko kung saan yung project niya doon. Pero ang nakita ko, yung ito lang first phase, yung 3G construction. Yun lang. Yung iba wala na. Nilinaw naman ng kontraktor ng proyekto, ang Alraf Construction and Enterprises Incorporated, na na-terminate na umano ang kanilang kontrata noong July 2025. May issue raw sa road right-of-way at hindi pumayag ang lot owner na gamitin ang kanyang pribadong lote bilang access road papunta sa project site. Wala rin daw silang nakolektang mobilization fund. Para sa agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City. Ibinasura ng Kamara ang mosyon ni Akbayan Party List Representative Shell Diokno na alisin na ang unprogrammed appropriations sa 2026 national budget. Giit ng isang kongresista, imposible ang hinihiling ni Diokno. Yan ang agenda report ni Francis Volpe. Hindi kontento si Akbayan Party List Representative Shell Diokno sa ginawang pagtapyas ng subcommittee ng House Appropriations Panel sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng panukalang 2026 national budget. Sinabi ni Diokno na nasa 40 billion pesos lang sa kabuuang 250 billion ang inalis. Anya, dapat nang i-zero ang unprogrammed appropriations. Pero giit ng Vice Chairperson ng Appropriations Committee na si Palawan Representative Jose Alvarez, hindi ito pwedeng bokyain. Kaya ang ginawa ng Kamara ay alisin ang contentious issues tulad ng pagpopondo sa mga flood control project. Mayroon tayong mga commitment doon sa ating mga foreign funded projects. May commitment yun. At this point, hindi pa alam ng palasyo kung magkano yun, kaya nakalagay sa ang program. Ang program naman, funded lang yon pag may extra funding eh. So, let's keep it at that. Basta wala ng senador, walang congressman ang pwede mag-access doon. Paggamit lamang yon ng palasyo para sa foreign funded projects at saka sa mga calamities. Katulad, may lindol na naman sa Mindanao ngayon. Napakalakas, 7.5. Eh, paano yun? Di ba? Ang unprogrammed appropriations ay isang special provision sa panukalang budget na nagbibigay ng standby authority sa Executive Department na gastusin ang sumobrang kikitain o dagdag na inutang ng gobyerno sa mga proyekto at programa na hindi nakalagay sa programmed appropriations. Sa unprogrammed appropriations, kinuha ang pondo na ginamit sa maanumalyang flood control projects na iniimbestigahan ngayon. Ayon kay Diokno, sakaling magkaroon ng sobrang kita o dagdag na uutangin ng gobyerno, ay magpasa na lamang ang Kongreso ng supplemental budget. Sagot ni Alvarez, matagal na
ang prosesong ito. May prosesong dinadaanan yan. Katulad sa isang LGU, magsusupplemental budget, dadaan ka galing sa sangguniang panlalawigan. So kung ang palasyo mag-supplemental, dadaan ulit sa Kongreso. Yun, para kang budget 101, step number 1. Ganun po. Nauna na rin sinabi ng Malacanang na hindi maaaring alisin ang unprogrammed appropriations dahil kailangan ito for emergencies and unforeseen expenses. Para sa Agenda, Francis Polve, Billionario News Channel. Masusing sinusubaybayan ng Japan ang mga investigasyon sa flood control scandal dito sa Pilipinas. Tiwala ang isang Japanese embassy official na hindi naman damay sa kontrobersya ang infra projects na pinondohan ng kanilang bansa. Ang Japan ang may pinakamalaking ambag sa Official Development Assistance o ODA ng Pilipinas. Todo suporta rin daw ang Tokyo sa anti-corruption efforts ng bansa. Presyo ng mga produktong petrolyo may kaunting rollback next week. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall naman, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Matapos ang 7 sunod-sunod na linggo ng oil price hike, rollback naman ang aasahan next week. 17 centavos per liter ang posibleng tapyas sa presyo ng gasolina. 54 centavos per liter naman sa diesel at 47 centavos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, oversupply sa global market at ang ceasefire sa Gaza ang ilan sa mga dahilan ng price cut. Dapat na raw buwagin ang DOTR sa ayon sa isang jeepney group. Ang detalye sa Agenda Report ni Just Ignacio. Magkakasala naman ang 3 araw na tigil pasada ang Transport Group Manibela sa susunod na linggo. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, ito ay para ireklamo ang umano'y panggigipit at paninikit ng Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa mga traditional jeepney. Nakita natin nung isang araw, yung kasamahan nating jeepney driver, kompleto naman yung dokumento ng driver, maayos naman yung jeepney, pero tinikitan pa rin nila. Tingin ni Valbuena, traditional jeepney lang ang pinupuntirya ngayon ng DOTR SAIC dahil tumatanggap umano ng payola ang ahensya mula sa ibang sektor ng transportasyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DOTR SAIC ukol dito. Magsisimula ang 3 araw na tigil pasada ng grupo sa NCR at Caratig Probinsya sa Miyerkules. Samantala, kumpiyansa naman ang Transport Group sa bagong pinuno ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si dating LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza. Ito ay matapos na italaga ng Malacanang si Mendoza nitong Biyernes. Si Marcos Lacanilaw naman ang uupong bagong pinuno ng LTO. Ang dating LTFRB Chairman na si Chofilo Guadis naman, pamumunuan na ang Office of Transport Cooperatives. Ayon sa Manibela, pangamba lang nila na baka mabago na naman anya ang napag-usapan dati ng grupo.
kasama ang mga nabanggit na ahensya ng transportasyon. Sinasabi natin na may mga nasimulan na para kami ay makapagbiyahe ng maayos, mabigyan kami ng provisional authority na wala na naman. Pero sana sa bagong palit na chairman ng LTFRB, kung ano yung mga nasimulan na usapan, sana magtuloy-tuloy po ito. Plano naman ng grupo na magkaroon ng panibagong dialogo kasama ang bagong chairman ng LTFRB. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Pasok ang 7 kumpanya sa Pilipinas sa World's Best Employers List ng Forbes ngayong taon. Nagbabalik sa listahan ang San Miguel ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, Ayala, Metrobank, Landbank at LT Group ni ultra-bilyonaryo Lucio Tan. First-timers naman ang BDO Unibank at Cebu Pacific. Base ang listahan sa anonymous survey ng higit 300,000 na empleyado sa buong mundo. Binigyan nila ng grado ang mga kumpanya base sa pasweldo, career growth, work-life balance at iba pa. Crackdown sa Peking green plates, ikakasa na. Susunod yan sa agenda. Check ngayong Friday rush hour sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Sa gitna ng naging kalituhan sa number coding exemption para sa electrified vehicles, may babala ang gobyerno sa mga iligal na gumagamit at nagbebenta ng Peking green plates. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Viral ngayon ang isang post online kung saan ang mga traditional Nissan models na Navara pickup at Terra SUV ay may green plates, mga plaka na para lamang sa electrified vehicles. Sa post ng mobility content creator na si Real Ryan, galing sa magkaibang Nissan dealership sa mga modelo pero pareho ang LTO releasing office. Ayon kay LTO Executive Director Greg Pua, may pagkakamali rito ang mga dealers dahil nakadepende ang ahensya sa sales invoice nila. Inaayos na po natin yan, sinusulatan po natin yung may-ari ng mga sasakyan na ito upang mabago po yung kanilang plaka and at the same time, we will issue the necessary show cause order po doon po sa dealer. Wala munang komento ang Nissan Philippines hinggil dito pero sinusuri na nila ang mga papeles sa social media post.
Sa mga kumakalat naman na fake green plates, sinabi ng DOTR na magkakasa sila ng crackdown laban sa mga ito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama na ang DOE. Meron po tayong proseso doon. Ang mangyayari po, makukumpiska po yung plaka. Maaari po rin magkaroon ng initiative na yung gumamit po yung driver, yung lisensya. Again, may proseso po, pwede po rin ma-revoke or masuspindi yung lisensya nyo. Babala pa nila, may penalty yan at pagpapaliwanagin din ang mga nagbebenta, pati na rin ang mga motorista. Para sa Vietnamese EV brand na VinFast, backed by billionaire Pham Nhat Vuong, nasa crossroads ang EV sector ng Pilipinas at Vietnam. We would follow the trends of our Southeast Asian neighbors. We're not an independent industry as far as the car industry is concerned. We cannot stand alone. So it's inevitable that we would follow that same pattern of accelerated growth towards electrified mobility. Kumpiyansa ang DOE na maaabot ng Pilipinas ang 35,000 plus EV registrations by year-end. Kahit pa sa ngayon, mga private firms pa lang ang agresibo sa pagpapalawak ng charging infrastructure sa bansa. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel, Hanoi, Vietnam. Prince Harry and Meghan Markle step out in New York para sa annual gala ng Project Healthy Mind. And it wasn't just a royal date night dahil na-recognize din ang Duke and Duchess of Sussex bilang Humanitarians of the Year. Ang dahilan for their work in raising awareness around mental health. TV host Carson Daly hosted the gala. They've had great conversations with Carson in this space, and I think it says everything about that relationship and the integrity of this organization that they have brought their attendings here. They could be anywhere in the world, and they chose to be here, and it matters. NFL owner Kalen Jackson was also honored with the Visionary of the Year award. Nagperform naman sina Lucas Graham and Alexander Stewart. Rock band Def Leppard gets a prestigious star sa Hollywood Walk of Fame. Dumalo mismo ang 5 members nito sa awarding ceremony along with their good friend and fellow rock star, Jon Bon Jovi. Best known for 1980s smash hits like Photograph and Pour Some Sugar on Me, Def Leppard has sold some 110 million albums worldwide at kilala bilang one of the most enduring and successful touring acts in history. The fact that we only have one dressing room when we're on tour, I think that speaks for, it speaks volumes. It's kind of like a reunion of sorts. When we get together, we turn back into teenagers again. We have a really good time doing it, but our work ethic is second to none. We first met in 1986 on a festival show in Germany, and I quickly realized that these guys were going to be my friends. Napasama rin ang Def Leppard sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2019. WNBA star Angel Reese set to make history sa Victoria's Secret fashion show. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit tayo sa Elliptical Road sa Quezon City. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Hindi lamang basta-bastang kontrata ang napirmahang petroleum service contracts ni PBBM noong Miyerkules. Bukod kasi sa may mga ultra-bilyonaryong Pilipino at banyaga ang kabilang sa mga kumpanyang binigyan ng kontrata, isa rin ito sa mga posibleng kunan ng enerhiya ng bansa, lalo't inaasahang paubos na ang reserba sa Malampaya. Kung ano ang epekto nito sa bansa, alamin sa Special Agenda Report ni Paulo Barcelon. 8 petroleum service contracts na sesentro sa oil exploration sa Luzon, Visayas at Mindanao ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos nitong October 8, ang pinakamaraming service contracts na inaward sa loob ng isang araw sa ating kasaysayan. Sapagkat ang langis ang nagpapagalaw sa ating ekonomiya mula sa mga sasakyang naghahatid ng pagkain hanggang sa mga pabrikang lumilikha ng kabuhayan. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang pamasahe, ang presyo ng mga bilihin at halaga ng kuryente. Una na riyan ang Service Contract 82 na nasa Cagayan at ang Service Contract 83 and 84 na nasa Zambales, kung saan ang firm na Coloma Incorporated na pinondohan ng mga global bilyonaryong sina Bill Gates at Jeff Bezos ang naawardan ng kontrata. Isang Israeli firm naman ang inaasahang magdidrill sa eastern part ng Palawan sa ilalim ng Service Contract 87. Habang ang nag-iisang service contract sa Kabisayaan na pinirmahan sa grupo, ang SC85, matatagpuan sa Cebu. 2 kontrata, ang Service Contracts 80 and 81, ang matatagpuan sa Sulu Sea at hahawakan ng Department of Energy at ng BARM Ministry of Environment, Natural Resources and Energy. Ang Service Contract 80, 81 at 86 na matatagpuan sa Northwest Palawan may common denominator. Kabilang sa consortium ng mga kumpanyang nag-e-explore dito ang PXP Energy Corporation ni ultrabilyonaryo Manuel V. Pangilinan. Katunayan, tumaas ang shares ng PXP Energy noong October 8 matapos i-anunsyo ng palasyo ang pagkakapirma ng service contracts nito. Kasosyo ng PXP Energy sa SC80 at 81 ang isang Australian at British company at ang Philodrill Corporation na isang lokal na kumpanya. All-Filipino corporate lineup naman ang katuwang ng PXP sa Palawan. Hindi na bago ang PXP sa industriya ng exploration dahil ito ang may hawak din ng controlling shares sa Forum Energy Limited na may hawak ng Service Contract 72 na matatagpuan din malapit sa Palawan. Taong 2022 nang ibaba ng Department of Energy ang kautusang nagpapatigil sa anumang drilling activities sa SC72 area dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon sa Defense and Security Analyst na si Jose Antonio Custodio, hindi raw dapat maging issue sa Beijing ang gagawing pag-explore ng Pilipinas sa Palawan sa ilalim ng mga bagong service contract dahil pasok na pasok ito sa teritoryo ng ating bansa. Dagdag pa ni Custodio, ang presensya ng mga base militar ng Pilipinas, lalo na ang mga ginagamit ng Estados Unidos sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay magsisigurong agad na makareresponde ang Pilipinas at US sakaling may gawing panghihimasok ang Beijing. Public relations disaster rin daw para sa China kung sakaling pasukin nito ang Pilipinas dahil ipakikita nitong gahaman sila sa natural resources. Sa Cagayan at Palawan, may mga EDCA sites na mga base militar ng Pilipinas na siyang ginagamit din ng mga tropang Amerikano. Ayon kay maritime law expert Professor J. Batong Bakal, internal security matter ang exploration ng Pilipinas sa Northeast Palawan at sa Sulu Sea. At sakali raw magtagumpay ang nasabing programa, malaki ang magiging ambag nito sa ating energy security. In the first place, China has nothing to say about it because these are clearly within the Philippine territory na. So it's well outside anything that they've claimed. No? Mm-hmm. So wag silang, kumbaga they have no right or basis to say anything about these service contracts.
Pero bukod sa implikasyon ng mga bagong petroleum service contracts sa ating seguridad, inaasahang papalakasin din ito ang energy sources ng ating bansa. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabi na nasa 340,000 barrels ng liquid fuel ang inimport ng Pilipinas at tanging 1,000 barrels lamang na galing sa local sources ang ginamit ng ating bansa. Dagdag pa riyan na may 46% pa din ng natural gas na ginagamit ng Pilipinas inaangkat pa mula sa ibang bansa. Habang lampas kalahati ang galing sa Malampaya gas field sa Palawan na unti-unti na umanong nauubos. We're hopeful that there will be more source for Malampaya, but tama po kayo, in case na kumukonti at dumadami din yung Pilipino, dumadami din yung demand ng energy natin, we will have enough supply na atin. Ang 8 bagong service contracts ay inaasahang magdadala ng nasa $207 million o 12 billion pesos na halaga ng investments sa loob ng 7 taon. At nakasaad sa kanilang mga kontrata na dapat nilang gawin ang mga land survey, seismic study at kung kinakailangan, mga drilling activity. Isa rin sa mga nakasaad sa bagong service contracts ang pangangailangang sumunod sa mga environment at safety standard at dapat maglaan din daw ng pondo ang mga kumpanya para sa educational scholarships, capacity building at community development dahil kailangang alagaan din ng mga kumpanya ang mga komunidad na kanilang pagkukunan ng enerhiyang lubos na kailangan ng sambayanan. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Ginawaran ng Nobel Peace Prize ngayong taon ang opposition leader ng Venezuela na si Maria Corina Machado. Bumilib ang Norwegian Nobel Committee sa kanyang ipinaglalaban na democratic rights ng mga taga-Venezuela. Advokasya din niya ang peaceful transition mula diktadura patungo sa demokrasya. Bigo naman si US President Donald Trump na masungkit ng award kahit na kinarir niya ang pag-negotiate ng ceasefire sa Gaza. Nagpaliwanag na ang head of news department ng PTV4 na si Dominic Almelor sa mga akusasyong pambubuli sa kanyang staff. Pero dismayado ang mga nagreklamo dahil hindi naman daw talaga nasagot ang issue. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Matapos mais sa publiko ang petisyon ng mga staff mula sa state-run People's Television Network o PTV laban sa veteranong journalist na si Dominic Almelor, sumagot daw si Almelor sa notice to explain na binigay ng management. Pero dismayado ang mga empleyado dahil tila binabalikan lang ang mga nagreklamong staff bunsod ng kautusan ng management na tukuyin kung sino-sino ang mga pumirma dito. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, hindi raw preventive suspension ang ipinataw ng PTV kay Almelor dahil tumatayo pa ito bilang anchor. Sa dokumentong nakalat ng BNC, muling sinulatan si General Manager Maria Lourdes Choa Fagar na mag-focus sa aligasyon ng pang-aabuso, kaya nanawagan sila ng isang impartial na investigasyon. Ayon kay People's Television Employees Association President Florante Gasis, hindi isolated case ang reklamo laban kay Almelor kaya't dapat pagtuunan ng pansin. Dismayado rin ang organisasyon dahil taliwas daw ang aksyon ng management sa ipinangakong pagkilos ni PCO Secretary Dave Gomez. Dagdag ng source, may 2 pang reklamo ang dumagdag sa 27-page complaint laban kay Almelor na nauna nang iniulat ng BNC. Lumapit din sa aming himpilan ang nagreklamo kay Almelor sa Office of the Civil Defense at kinumpirmang hanggang ngayon hindi pa siya nababayaran. Sa ngayon, hindi pa rin sumasagot si Almelor sa ating mga mensahe. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Buhay na buhay ang Olympic bid ng men's curling team ng Pilipinas. Mas tumaas pa kasi ang tsansang makapasok sila sa qualifying event sa Disyembre. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay. Undefeated pa rin ang men's curling team ng Pilipinas sa pre-Olympic qualification event 2025. Bit-bit ang 5-0 record. Patuloy na nangunguna ang koponan ni Mark Feister matapos talunin ng Austria 9-4 at Australia 11-2 na nagbigay sa kanila ng siguradong pwesto sa playoffs sa Aberdeen, Scotland. Kapag nanatili silang nasa tuktok ng round-robin standings, direkta silang makakapasok sa Olympic qualification event sa Disyembre nang hindi na dadaan sa playoffs. Kasunod ng Pilipinas,
Next ang New Zealand at Poland na may 3-1 record, habang Denmark ay nasa 2-2. The last 2 games of the round robin will determine kung aling makakupunan ang makakakuha ng mga tickets sa qualifier sa Canada bilang paghahanda sa Winter Olympic Milano Cortina 2026. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. WNBA star Angel Reese gets her wings. The Chicago Sky forward is about to make history as the first professional athlete na rarampa sa Victoria's Secret fashion show. Ayon kay Angel, walking the runway feels like destiny and a dream. Gaganapin ang iconic event sa New York City sa October 15. It will feature an all-female musical lineup starring Missy Elliott, Madison Beer, Karol G, and Twice. Hindi lang isa, but 5 Philippine hotels finally earned the highly coveted Michelin Key. Kabilang dito ang Amanpulo sa Palawan, Dusit Thani Mactan Cebu Resort at Naipalad sa Siargao. Nasa listahan din ang Fairmont Makati and Raffles Makati. Ayon sa Michelin Guide, these properties reflect the nation's unparalleled warmth and natural beauty. Each hotel daw offers an experience as memorable as the country itself. Sa October 30 naman, i-a-announce ang mga Filipino restaurant na may Michelin stars. The Michelin Guide announced its arrival in the Philippines noong February. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Happy Friday. Back to you, Pinky and Willard. Thank you, Monique. Happy Friday din. Happy Friday. Ready ka na bang bumusina? Bumusina, oo. Sa mga korap. Oo. Matinding busina yan. Saka sa traffic. Oo, tsaka sa traffic. Maganda yun yung plano nila every Friday. Yeah. Magkakaroon ng white protest para, iprotesta nga ang patuloy na pangungulimbat ng mga masasamang tao dito sa ating bansa. Join kami dyan. Kung maabutan nyo kami, gigil na bumubusina kami po ni Pinky yun. Galit sa corruption at traffic. Pero merong isa pang malaking protesta, di ba? Sa November 30 naman. Yes, November 30, Bonifacio Day. Yeah, Bonifacio Day. That's the next big protest. However, of course, ang malaking storya po natin ngayon ay nangyari doon sa off the coast of Davao Oriental, that 7.4 earthquake. Marami pong mga gusali at mga tahanan, I'm sure, ang nasira. Pero ang report natin so far is that there's a report that 2 are confirmed dead. Yeah. Willard, no? So, ang aming pakikiramay sa ating mga kababayan, sa kanilang mga kapamilya. And also more than that, yung trauma, yung takot na pinagdaanan ng ating mga kababayan dyan in many parts of Davao Province. Kaya I'm sure kailangan ng mga psychosocial interventions din, no? Bukod sa mga material na pangangailangan nila sa kasakali. So, ang aming dasal ay iaalay po namin sa ating mga kababayan dyan sa Davao. Patuloy po kayong mag-ingat. 76 days to go before Christmas. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.